Good morning po sa inyo lahat. Dingig po na lahat. Walang iba pong pinakamaganda sa isang tao yung lagi mong kasama ang Diyos. Amen? Diba? Ibig sabihin, pag kasama mo ang Diyos, kaya mo lahat ng bagay. Ibig sabihin, masaya ka man, may problema ka man, kinakaya mo ang buhay dahil kasama mo ang Diyos. Diba? Ibig sabihin, wala nang hihigit pa pagkasama mo ang Diyos. Diba? At alam ko, ang bawat isa sa atin dito, yun ang minimithi eh. Yung bang, lagi niyang kasama ang Diyos. Diba? Kasi kahit mayaman ka, pag hindi mo kasama ang Diyos, wala ring kwenta. Diba? Ang tao, kailangan na kasama natin yung Diyos. May echo, no? Echo. Okay na. Okay na. Buksan po natin ating Biblia sa Lucas 2:41 hanggang 52. Luke 2:41 hanggang 52. Ganito po ang nakalagay. Taon-taon tuwing piyesta ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. 42. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa piyesta ayon sa kanilang kinaugalian. Sila'y umuwi pagkatapos ng piyesta. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem at hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. 44. Sa pag-aakalang kasama siya ng pangkat, nagpatuloy sa maghapong paglalakbay. Pagkatapos siya ay hinanap ng mga kamag-anak at mga kilalang, ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. 46. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo at sila'y nakaupo kasama ng mga guro. Nakikinig sila at nagtanong sa kanila. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakikinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pagkakaunawa at mga sagot. 48. Namaharin ang mga magulang niya nang siya makita at sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala sa iyo ng ama sa paghahanap sa iyo." 49. Sumagot si Jesus, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba niyo alam na ako ang dapat na namamalagi sa bahay ng aking ama?" 50. Ngunit siya'y hindi na maunawaan sa sinabing ito. 51. At siya'y sumama sa kanila at pauwi ng Jerusalem, at siya'y naging masunurin sa kanila sa lahat ng bagay, at ito'y iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Medyo may echo. Nabibingi ako doon sa... Huwag na lang tayo mag-mic. Ang sakit sa tenga nung... Ay pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakabasa ng iyong salita, at nawa, Panginoon, ikaw, Panginoon, magpala sa bawat isa sa amin nakikinig ng iyong salita, at patuloy, Panginoon, na ikaw ang magturo sa amin, at ikaw, Panginoon, ang gumabay sa amin sa araw-araw, sa pangalan ni Jesus. Amen. Familiar na sa atin yung kwento, di ba? Yung 12 taon si Jesus, at kasama nila si Jesus pumunta ng Jerusalem para
pumunta sa isang piyesta. Yung piyestang yon, ang tawag doon, Passover o Paskwa. Ang Paskwa, ito yon. Ito yung nagsimula kay Moises. Nung inutusan ng Diyos, si Moises na pumatay ng isang tupa at yung dugo, ipahid sa dingding, sa taas, sa pinto at sa poste ng pinto. Diba? Para pag dumating ang anghel ng kamatayan, masalba yung panganay ng bawat merong bahay na merong dugo. Ang panganay na lalaki hindi mamatay. Diba? Sa pamamagitan ng dugo, nasalba ang mga anak nila. Diba? Actually, ang Paskwa is a foreshadow ng gagawin ni Jesus pagtanda niya. Diba? Ang tupa ay papatayin at magiging handog para sa ating kasalanan. Ibig sabihin, naligtas tayo hindi dahil sa gagawa nating mabuti, kundi dahil sa dugo ni Jesus, natatakpan ang ating mga kasalanan, napapatawad ang ating mga kasalanan. At hindi alam ng mga Israelita yun na si Jesus ang magiging the Lamb of God, ang kordero ng Diyos. Diba? Madalas natin awitin yun, diba? Kordero ng Diyos. Dahil sa kasalanan at sa dugo ni Jesus na binayaran nating kasalanan, tayo ay napapatawad sa ating kasalanan. Diba? Yun ay foreshadow ng gagawin ni Jesus. At taon-taon, simula bata pa si Jesus, taon-taon, kinaugalian ni Maria at ni Jose, isama si Jesus pumunta ng Jerusalem. Bagamat sila'y mahirap, siguro hindi nila kaya na mag-travel from Bethlehem hanggang Jerusalem. Pero dahil nga sa pagiging debosyon nila sa Diyos, pumupunta sila saan? Jerusalem, para sa kinaugalian nilang pagpunta sa templo para mag-celebrate. Diba? At habang sila nag-celebrate, kasama nila ang Diyos. Diba? Nung pauwi na sila, pagkatapos ng celebration, di nila namalayan, 3 araw na sila nakita-travel, hindi na nila kasama si Jesus. Bakit nangyari yun? Kasi ganito yan. Ang mga Hudyo, pag nagtra-travel sila, una, caravan yan sila. Diba? Ang mga babae una, lahat ng mga babae, halimbawa sa nauuna yung mga babae, at yung nasa likuran naman, puro mga lalaki. Magkakasama lahat ng mga babae, magkakasama lahat ng mga lalaki. Hindi pwede maghalo sa caravan yung babae at lalaki. Kaya kung 10 karwahe yan, 5 puro babae yan, yung 5 huli puro lalaki yan. Ngayon yung mga bata, pag maliliit pa, kasama ng kasama ng nanay. Pagka ang lalaki matanda na, binata na, kasama ng lalaki. Diba? Si Jesus, 12 taon, hindi adolescence. Akala ni Maria na kay Joseph. Si Joseph naman, dahil nga adolescence pa lang si Jesus, akala niya, kasi bata, hindi naman matanda, hindi bata. Akala ni Joseph, kasama siya ni Maria. Kaya inabot sila ng 3 araw, saka lang nila nalaman na hindi nila nakasama si Jesus. Diba? Galing sila sa templo, kasama nila ang Diyos. Paglabas nila ng templo, hindi nila kasama ang Diyos. Naiwanan na sa templo. Mukhang pamilyar, diba? Sometimes ganun din tayo Pag Sunday, kasama natin ang Diyos. Pagkatapos ng gawain na ganito, nawawala na si Jesus.
Diba? May bicycle, dala ka. Sana nga. Di ba? Di ba? Pero, hindi laging ganun eh. Di ba? Ganun din si Maria. Akala nila, na kay si Joseph, ay na kay Joseph si Jesus. Akala naman ni Joseph, kasama ni Maria. After 3 days, saka lang nila nalaman, dahil pinagtanong-tanong nila sa kanilang kamag-anak, at sa kanilang kakilala, nasaan si Jesus? Nalaman nila, hindi nila pala kasama. Meron ba kayong mahal sa buhay, biglang nawala? Ano mararamdaman nyo? Ano mararamdaman mo? Kung halimbawa, anak mo nawala ngayon, ano mararamdaman mo? Una-una mararamdaman mo, kung hanapin, malulungkot ka. Diba? Sa isang Kristiyano, pag nawala si Jesus, ang unang dapat natin nangyayari sa atin ay ano? Nalulungkot tayo. Kasama mo si Jesus sa gawain, pagtapos ng gawain, hindi mo na kasama si Jesus, tapos masaya ka pa rin, questionable yung pagiging Kristiyano mo. Bakit? Dahil pag mahal mo sa buhay nawala, nalulungkot ka. Pag nawala si Jesus, mahal mo, at hindi ka nalungkot, may question, di ba? Dapat lagi nating kasama si Jesus. Hindi lamang sa gawain, kundi pagka wala na tayo sa gawain, kasama natin pa rin si Jesus. Dahil pag nawala si Jesus sa buhay natin, kung mahal mo si Jesus, ang una mong mararamdaman na yan, malungkot. Tama yung ginawa ni Maria at ni Jose. Hinanap nila si Jesus. Diba? Dahil nawawala eh. Pero actually, hindi si Jesus ang nawawala. Sila yung nawawala. Diba? Mapapansin niyo to ha. Si Joseph at si Maria, balisa. Dahil nawawala si Jesus. Si Jesus, nasaan siya? Nasa templo. Hindi nag-aalala. Imagine, 12 taong gulang, hindi siya nag-aalala. Dahil nasaan siya? Nasa bahay ng kanyang ama. Paano kaya kumakain si Jesus nung mga panahon na yun? Kung ikaw yung si Maria at si Jose ka, iniisip mo yung anak mo nawawala. 3 araw na. Ano kaya nangyari kay Jesus? Baka nagugutom na yun. At 3 days pa aabutin. Kaya 3 days na sila nag-travel eh. 3 days. Siguro habang 3 days nagbabalik sila sa Jerusalem, nag-aalala sila at balisa sila kung kumain na ba si Jesus. Pero ang totoo, kumakain si Jesus. Kasi ganito nung unang panahon. Sa templo, ang mga rabay, ang mga naghahanap ng estudyante, hindi kagaya ngayon, pagka tayo mag-aaral ang bata, papasok yan sa eskwelahan, i-enroll na magulang. Noon, para ikaw kunin ka ng isang rabay o guro para maging estudyante, tatanungin ka ng rabay. Pupunta ka sa templo, iharap ka sa rabay, sa isang teacher, tatanungin ka ng teacher, ng rabay. Anong alam mo sa scripture? Ano masasabi mo sa 10 Commandments? Kabisado mo ba 10 Commandments? Ano masasabi mo sa Commandment number 1? Kaya mapapansin nyo doon sa kwento, si Jesus, tinatanong siya ng mga rabay. At namamangha ang mga guro sa mga sinasagot ni Jesus. Diba? Mapapansin mo, 12 taon si Jesus, tinatanong siya ng mga rabay at namamangha sila sa alam ni Jesus tungkol sa Diyos. Diba? Kasi ganoon nung unang panahon. Pag ang rabay gusto ng estudyante, tatanungin niya ng tatanong, matalino to, gagawin ko tong estudyante. Ay si Jesus nandun, nag-iisa. Akala ng mga rabay na nakapalibot sa kanya, nandun yung magulang niya. Dahil piyesta nun eh. Ang piyesta nun inaabot ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo. Kaya habang nandun si Jesus,
bawat mga guro at mga rabay, tinatanong siya, ano masasabi mo sa law ni Moses? Ano masasabi mo sa awit ni David? Sinasagot ni Jesus ang bawat mga tanong at namamangha ang mga guro sa kanya. At syempre, habang si Jesus bata, nagsasalita, para rin sa atin, may mag-aabot ng tinapay dyan, may mag-aabot ng pagkain dyan. Kaya si Jesus, hindi na problema sa kinakain niya. Hindi siya na problema kung saan siya natulog. Kasi sigurado, parang hindi niyan debate rito sa Luneta eh. Bidlit ka dyan ng konti, maya tatayo ka na naman. Meron na naman dyan salita, di ba? Ganun yun eh. Ibig sabihin, si Jesus, komportable, kinalalagyan niya, nasa bahay siya ng kanyang ama. Pero si Maria at si Joseph, alalang-alala. Pero tama yung ginawa nila. Balisa sila at hinanap nila si Jesus at bumalik sila sa templo. Pag nawala si Jesus sa buhay natin, alam natin kung saan tayo babalik. Bumalik tayo sa simbahan. Bumalik tayo sa fellowship. Bumalik tayo sa Bible study. Bakit? Matatagpuan natin si Jesus. Diba? Hindi mo matatagpuan sa mga kaibigan mo si Jesus. Minsan matatagpuan doon yan, magiging anti-Kristo ka pa eh. Diba? Iba yan, tuturuan ka pa ng kalokohan eh. Kaya lang, nakakalungkot. Nasaan si Jesus? Sometimes, kahit sa simbahan, sa panahon natin ngayon, wala na si Jesus. Diba? Pumunta ka sa simbahan ngayon. Manood ka ng TV ngayon. Ay, nasa si Jesus doon. Hindi ka na nga makapanalangin ngayon eh. Sa eskwelahan. O bawal manalangin. Ba? Nawawala na si Jesus. Sa mga eskwelahan. Pati nga sa simbahan pa nga, nawawala na si Jesus. Kaya nga meron isang grupo ng reliyon eh. Pinalitan na si Jesus ng anak ng Diyos, tinawag niyang Apollo. Diba? Nag-claim na siya ng anak ng Diyos. Bakit? Nawala na si Jesus. Nawala na kahit sa simbahan si Jesus. Kaya sa atin, ibalik natin si Jesus sa buhay natin. Pag nawala si Jesus, kahit mayaman ka, walang kwenta ang buhay. Pero pag nasa iyo si Jesus, kahit mahirap ka, masaya ka sa buhay mo. At may pag-asa ka, may pag-ibig ka, may kapayapaan ka. Dahil kay Jesus lamang ang tunay na kaligayahan. Kaya, kagaya ni Maria at ni Joseph, pag nag-worship tayo, nagsa-celebrate tayo, kasama natin si Jesus. At pagka pumalis tayo sa worship, sa gawain, tiyakin natin, kasama natin si Jesus. Ano nakaka-distract sa atin para mawala si Jesus? Ha? Tukso. Pangalawa, kasalanan. Diba? Kaya minsan pumasok yung kasalanan, si Jesus nawala, hindi pa rin tayo malungkot eh. Hindi tayo nalulungkot pag nawala si Jesus. Yun ang dapat ibalik natin. Pag nawala si Jesus, dapat malungkot tayo. Dahil yan lang talaga ang pag-asa natin. Yun lang po at maraming salamat po.